everyone, it's me Don, at kung napadaan po yung video po na ito sa FYP ninyo and you are one of the aspiring persons na gusto maging seafarer, well, this video is really meant for you. So for today's video, we are going to answer one of the most frequently asked questions. Ito po yun ay kung ano po yung gagawin bago mag-apply and kung ano po yung i-comply or i-prepare ng mga documents bago po mag-apply. By the way po, heads up lang po tayo, kakaunting reminder lang po. So sa bawat requirements po or kinakailangan ng isang agency is magdedepende po yun kung anong position po yung ina-applyan po natin. Or based on my experience, I applied in the dining department. So may mga certain requirements yung company na kinakailangan ko na wala po sa ibang posisyon. But before that, a little bit background of my story. I am a graduate of Bachelor's of Science in Hotel and Restaurant Management with 3 years experience in 5-star hotel in Davao. And with that, during pandemic, I entered BPO for 6 to 8 months. And then, booming industry yung food industry, yung yung madali ang food business, right? So, I had managed a bar and restaurant maybe 8 months. And so, fast forward po tayo, naglakas po ako ng loob, nangungutang sa kapatid ko para po mag-apply dun sa Manila. So, kung ano-anong kumpanya na pong in-applyan ko, siguro humigit kumulang 10 kumpanya. And for 10 companies na in-applyan ko, only 6 companies hired me. The rest, wala pong respond. But, Bisaya po tayo, laban Japan, ganun. Believe me or not, umabot sa 3 months po yung pag-a-apply ko po dun sa Manila. As in, literal na wala po akong trabaho, literal na nagbabudget ka ng pera po para lang ma-survive yung kada araw. As in, napakahirap po mag-apply sa Manila. Anyways, sabi nga nila, kung walang tiyaga, walang nilaga. Pinakakilang po sa success ko at that time, di ko malimutan at hindi ko po kinakahiya to share this video is to pray. Prayer lang po talaga. As in, kung saan simbahan, kung saan ako nag-apply, kung may makita kong simbahan, talagang nagdadasal ako. And isa sa pinagdadasal ko is magkaroon ako ng company na okay yung salary, safety, and then maganda yung benefit. And that's it. Because it will be my first company. So, kumaga, huwag ka na maging choosy din. Parang gano'n na lang ang point ko. But before anything else, bago ako pumunta sa Manila, sinecure ko muna yung Certificate of Employment. Yan yung pinakaunang panlaban mo talaga. And so you have your certificate of employee for that past or previous job, no? That in line to your position na pinag-a-applyan mo. Siyempre, sinisecure mo na rin yung pasaporte mo. Yung passport mo, dapat ito. So, screenshot lang po tayo. Of course, di natin kakalimutan. Guys, also to comply yung mga basic trainings po. Ito po yun. And of course, isa sa pinaka nalilituhan ako dati. So may tinatawag tayong Seaman's Book at SIRB. So yung SIRB, yan po yung Seaman's Identification po natin. Yun po yung card po natin mismo. So iba pa yung passport at iba yung ID. So ayun lang po muna yung pinaka-basic na dadalhin po ninyo. And followed na po yung iba pong mga vaccines na kinakailangan po para po sa pag-abroad. So one of those are varicella, MMR, and yun po yung vaccine po natin yung sa COVID vaccines, and so on. I cannot illiterate everything, every vaccines na kinakailangan. Again, magdedepende po yan sa company po ninyo. Ano po yung required po nila. And so, wag na wag ninyo kakalimutan din, pwede nyo na rin yung makuha dun sa province niyo yung NBI po ninyo, NBI for travel purposes. And so, fast forward po tayo, no? So, for example, natanggap po kayo sa company, yung next po niyan is yung medical na po natin. Kung about naman sa medical, sa case ko po, sa agency ko po, wala po binayaran ni sentimo about sa medical ko. Dahil the first trial or first test po, lahat ng mga laboratories, sila po yung nagbabayad. Pero kung may mga repeat po tayo, kayo na po yung shoulder po ng mga expenses. And that's it for today's video. The rest is, it's up to the agency na. Okay? Again, hoping that this video is nakatulong po sa mga aspiring seafarers po natin. Huwag lang pong kalimutan mag-pray. And of course, laban po. Laban Japan. Anyways, bye! Hope to see you in a certain company po.